kagalingan sa karamdaman. Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba na ang buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ang buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible, walang imposible. Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatid. Muli po, naririto ang programa ng Sa Diyos Walang Imposible na inyo pong napakikinggan mula araw ng Martes hanggang araw ng Biyernes at Linggo. Kaya nga po muli mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na buhay sapagkat muli ay nagkaroon po tayo ng panibagong pagkakataon na mapaglingkuran ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny Dalena. Samahan po ninyo sa loob po ng isang oras ng pamamahayag at pangangaral at paghahatid sa inyo ng mabuting balita ng kaligtasan. Hallelujah! Walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang
imposible. Amen. Ihanda na po natin ang ating mga sarili sa ating pong pagdulog at paglapit sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng ating pong pambungad na panalangin, ha? Praise God. Pang hinihintay po natin ang ating ibang mga kapatid na makapag-tune in po, ay atin po munang batiin ang ating mga kapatid na ngayon po ay nakasubaybay po sa ating pong programa. Isa pong maganda at mapagpalang gabi po diyan sa bansang Canada, dito po sa mag-asawang Sister Marilu Quinto at Brother Israel Quinto. Hallelujah! Ganon din po mula po sa San Pedro, Laguna. Good morning kay Brother Bob Yuson Atendido at kay Sister Becky Atendido. Hallelujah! Praise God, nasa bahay na pala Sister Marilu, no, watching from home na. At praise God, good morning din po kay Brother Nap Durano. Good morning po sa iyo kapatid at sa iyong asawa na si Sister Alice Dacer Durano. Praise God, at ganun din po, isang mapagpalang umaga sa ating kapatid mula naman po sa Dasmariñas, Cavite. Bumabati siya ng blessed morning sa lahat at gayon din sa iyo Sister Analisa Moreno de los Reyes at sa iyong mga kasama dyan sa iyong tahanan, ha? Praise God, purihin ang Diyos. Samantala po, bago po tayo magpasimula sa ating pong pag-aaral, ay hingin po natin yung pong basbas ng ating Panginoon Diyos. Tayo po muna ay muli lumapit at dumulog sa banal na trono ng ating Panginoon Diyos. Hayaan po natin na minsan pa'y pangunahan po tayo ng kanyang banal na Espiritu. Hallelujah! Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob ninyo sa amin na kami, O Diyos, ay dinagdagan po ninyo ng panibagong buhay sa umagang ito na namulat at nagising kami upang kami ay patuloy na sa iyo ay makapagbigay ng kaluwalhatian. Na muli ay mapaglingkuran po namin ang iyong kaharian at maitaas po namin ang iyong dakilang pangalan. Sa gayon, O Diyos, ay maisagawa po namin ang iyong kalooban, na ang kalooban mo, Panginoon, ay maligtas ang maraming tao at maihatid namin sa iyong banal na trono. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat muli ang bawat isa sa amin ay naririto na maglilingkod sa iyo, muli magsasaliksik at mag-aaral ng iyong mga salita na siyang pangunahing pagkaing espiritual na sa amin po'y nagbibigay ng kalakasan at paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Ngayong umagay pangunahan po ninyo kami ng iyong banal na espiritu, sapagkat tunay na wala kaming magagawa kung wala ka po sa amin, Panginoon. Kaya naman ang hiling at dalangin namin ay iyo po kaming lapatan ng kaunawaan. Ipagkaloob ninyo sa amin ang karunungan upang sa gayon, O Diyos, ay maunawaan po namin ang mga salitang amin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. At sa gayon ay maranasan po namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay, sapagkat ikaw ang Diyos na nagsabi ang salita mo ay hindi dumarating sa amin sa isang simpleng salita, kung hindi ito ay nagtataglay po ng kapangyarihan. Kaya nga, ngayong umaga, Panginoon, buong puso po naming binubuksan ang aming mga isipan at ang aming kalooban upang sa gayon, Panginoon, ang iyong salita ay tumimo ng malalim sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, nawa marami po ang maabot at marating ng iyong mga salita. Hayaan po ninyo, O Diyos, na sa pamamagitan ng programang ito ay maipaglingkuran po namin ang iyong kaharian.
Ngayong umaga, O Diyos, ako'y nagpapasakop sa iyo. Ikaw ang Diyos na sa akin ay lumukob, Panginoon. Gamitin mo lamang po akong instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Ikaw ang siyang maluwalhati sa aming pong gawain ngayong umagang ito. At amin pong aangkinin ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa aming buhay. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning kay Brother Max Arsadon Tapulaw ng CAA Las Piñas. Ganun din sa iyong mga kasama diyan, kina Mark, kina Diane Lee, kina Daryl at Russell, at sa iyong mga apo na sina si Kaina, Ken at Pen. Yes! Good morning din kay Sister Lisa Villarico at sa iyong mga anak at sa iyong buong pamilya, Sister Lisa. Ako ay go. Amen. Isang mapagpalang umaga rin mula po sa Sukat Parañaque, San Antonio Valley 6 kay Sister Lioby Palomares, at gayon din po sa iyong asawa na si Brother Rudy Palomares at sa iyong buong sambayanan. Di malaman ang gagawin, naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin. At salamat sa lahat ng mga nagsidalo noong araw ng linggo. Purihin ang Panginoon. Napakasaya po ng aming pong sama-samang pagsamba. Praise God. Tunay nga po na na-miss no po. Nagkaroon po ng kasabikan ang bawat mananampalataya na magkita-kita na sa loob ng 8 buwan na hindi nagkita-kita ay muli nagkita-kita. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. At isang mapagpalang umaga po kay Sister She Branzuela Bambalan. Purihin ang Panginoon Diyos. Sister She, ang iyong buong pamilya ay pagpalain po ng ating Panginoon Diyos, ha? Praise God. Ganon din po dito sa ating kapatid na si Esni Raizon. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, ha? Sa iyong din sa iyong buong sambayanan, ha? Sa iyong buong pamilya, Sister Esni Raizon. Bueno, bago po tayo magpatuloy, handugan po muna natin ang isang masayang awitin ng ating kapatid na nagdaraos ng kanyang kaarawan ngayong umagang ito. Happy birthday kay Sister Marilu Quinto ng Canada. At sa iba pang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Sister Marilu, isang mapagpalang kaarawan sa iyo. Nawa ang Diyos ay patuloy na dagdagan ng iyong buhay ng marami pang taon na puno ng kalusugan, ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Praise the Lord! Happy birthday! Happy na birthday pa! And the sun burns tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
At sa iba pang mga nagdaraos ng kanilang karawan, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and let's start from tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen! Praise the Lord! Mamaya po isama natin sa panalangin, Sister Marilu Quinto. Well, tayo po ay magpapasimula sa ating pong pag-aaral at sa mensahe po ng salita ng Diyos. Ang ating pong mensahe ngayon ay pinamagatan po natin, What time is it? Anong oras na po, mga kapatid? Oras na para makinig ng salita ng Diyos. Yan po ang ating pong mensahe ngayong umagang ito, What time is it? Na may hashtag po na the time is at hand. Malapit na po ang oras, mga kapatid. Hallelujah! Tandaan po natin, sinabi po ng kung bakit malapit na po ang panahon, malapit na po ang oras, sapagkat sinabi po ng 2 Timothy chapter 3, beginning verse 1 to 3. Mababasa po natin dito na sinabi ni Pablo, but mark this, tandaan mo ika ito, there will be terrible times in the last days. There will be a terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutals, not lovers of the good. Yan po ang sinasabi rito, kaya daw po ito ay panahon. Ito po ay oras na kung saan ay nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Ito yung panahon na tayo po ay nasa huling araw na, nasa huling kapanahunan na. Ibinigay ang lahat ng mga palatandaan na ang ating pong panahon ngayon ay nalalapit na. Oras na, malapit na. Kaya the time is at hand. Praise God. Hallelujah. So, dahil sa mga palatandaang ito, nalalaman natin ngayon na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Praise God. So ngayong umaga, mga kapatid, kung nalalapit na at malapit na talaga, no po, malapit na ang pagdating ng ating Panginoon, ay ano po ang ating gagawin? Unang-una, ang gagawin po natin ngayon, mga kapatid, wala kayong ibang gagawin kundi makipag-engage sa ating programa. Ano po? Sumagot po kayo, tumugon po kayo sa ating talakayan. Ikalawa po, mga kapatid, ay atin pong i-share, ibahagi ang ating program. Ito pong Sa Diyos Walang Imposible, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan sa Facebook, o kung kanino man nais po ninyong ibahagi at kayo po ay mag-host ng watch party. At higit sa lahat, i-apply po natin ang anumang ating matututunan, yung ating pag-aaralan, yung ating pong mapapakinggan at yung ating pong tatanggapin ngayong umagang ito, ay atin po itong i-apply sa ating buhay. Ano po, mga kapatid? Praise God. So, babasa po tayo ng talata mula sa banal na kasulatan, no, bilang teksto po natin sa ating pong pag-aaral na pinamagatan po nating What Time Is It? Romans chapter 13, verse 11 to 14. Praise God. Kung kayo po, hawak po ninyo ang inyong mga Bibles, no, samahan po ninyo ako na ito'y buksan at basahin sa Romans chapter 13, verse 11 to 14. Ang sabi po dito, and do this, understanding the present time. The present time.
The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. Excuse me. The night is nearly over. The day is almost here. Romans 13, chapter 11 to 14, praise God. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime, not in cursing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desire of the flesh. Hallelujah. Sa Tagalog, ganito po ang sinabi ng aklat ng Roma 13, kabanatang 13, talatay 11 hanggang 14. At sabi rito, at ito yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y nagsisampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Kundi, bagkos, isuot ninyo, isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Praise the Lord. Pagpalain ang salita ng Diyos sa umagang ito na ating pong pagbubulay-bulayan. So, dito po ay ipinakita po kung papaanong ang ating pong oras ay nalalapit na po, mga kapatid, no? Praise God. Ang sabi rito, malapit na. Kaya nga dito sa mga binasa po natin, ano po ba ang mga bagay na dapat po nating gawin kung ang nalalapit na panahon ay parating na po? Praise God. Kung ang nalalapit na pagdating ng ating Panginoon, ang pagwawakas ng mundong ito ay nalalapit na. So, dito po ay makakakita po tayo ng ilang mga bagay na dapat po nating isagawa upang sa gayon ay hindi po tayo kumbaga ay maabutan ito pong tinatawag na panahon, ito pong oras, no? Praise God. So, sabi rito, what time is it? Ano po ba ang oras na, mga kapatid? Hallelujah! Alam niyo po, pagdating sa oras, ito ang pinakamahalagang bagay sa buhay po ng tao. Pansinin po ninyo, karamihan, sa lahat ng tao ay hindi ninyo, kumbaga ay makikitaan po natin ng mga relos, dahil ito po'y importanteng mahalagang bagay sa buhay natin. Bawat tahanan ay may kanya-kanyang orasan, no? Binabayaran tayo sa oras ng ating pagtatrabaho. So napaka-importante, lalo na sa ibang bansa, sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa lahat ng panig ng mundo, napakahalaga ng oras sa kanila. Hindi katulad sa ating bansa, mga kapatid, may panahon pa tayo para magtsikahan, para magbanding. Alam nyo, sa ibang bansa, sa Amerika at sa Canada, doon, makikita po ninyo, meron lang silang sapat na araw para sila ay magkasama-sama at magbanding. Dahil doon sa kanila, totoo yung kasabihan na time is gold. Napaka-importante at ginto ang oras sa kanila. Dahil oras ang trabaho nila, oras ang binabayaran sa kanila, samantalang sa atin, araw. Pero sa kanila ay oras ang binabayaran, mga kapatid. Hallelujah. Kaya napaka-importante po ng oras. Kaya nga ngayong umagang ito, oras ang ating pong pag-uusapan. Praise God. What
time is it. Unang-una, no? Sabi nga, praise God, kumbaga, sa buhay po natin, hindi sapat ang oras na ginugugol po natin, no? Sa ating pong, kumbaga, sa ating pong pagkakaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. At kung minsan, yung oras ng Panginoon ay nakukuha pa natin, ano po, praise God. So ngayon po itatalakayin po natin ito, no? Unang-una, doon po sa verse 11 hanggang verse 12, tinukoy po dito ng ating pong binasa na sinasabi dito, and do this understanding the present time. Kaya nga sinabi dito, the present time, the hour has already come for you to what? To what? To wake up. To wake up. So it means this is the time to wake up. Oras na upang gumising tayo. Yes. Pastor, gising naman tayo Di ba? Mga kapatid, tayo po ay nasa isang espiritual na pagkakatulog. No po? Maraming mga anak ng Diyos ang nasa espiritual na pagkakatulog. Hindi po literal na tulog ang ibig tukuyin dito ni Pablo, kundi yung espiritual na pagkakatulog. No po? Anong ibig sabihin ng espiritual na pagkakatulog? Mga kapatid, ito po yung pagiging tamad at kawalang interes at pagwawalang bahala. Katamaran. Praise God. Kailangan po natin ng isang pakiramdam ng pagkamadali, yung pong sense of urgency. Yung pagmamadali. Dahil nga po, malapit na po ang panahon. Malapit na po ang oras. Kinakailangang ako at ikaw tayong lahat ay magkaroon ng damdamin ng pagmamadali. Gumising na po tayo, mga kapatid. Panahon na, ito po yung oras na ako at ikaw, bawat isa sa atin ay gumising na. No? Alisin na yung pagiging tamad at kawalang interes. Pagwawalang bahala. Yes. Malapit na po yung tinatawag na kaligtasan natin. Yung pong tinatawag na buong pagtutubos sa atin. Bakit, Pastor, hindi pa ba tayo naligtas kaagad? Yes, naligtas po tayo, ngunit alalahanin po natin na mayroon pong tatlong kapanahunan ang kaligtasan. 3 tenths of salvation. Mga kapatid, ano po ito? Una, naligtas tayo. Ikalawa, na iligtas tayo. At ikatlo ay maliligtas. Doon po lamang makukumpleto yung pong pagtubos sa atin. Kapag ikaw ay naligtas, kapag ikaw ay nailigtas, at kapag ikaw ay maliligtas. Anong ibig sabihin ng pastor? Parang hindi ko yata maunawaan. Ang una po ay yung katuwiran, pinaging matuwid po tayo. No po, praise God. Ikalawa ay pinagpaging banal po tayo, yung ating pong pagkakabanal. Pinaging matuwid dahil pinatawad tayo sa ating kasalanan, at habang lumalakad ang proseso, pinagpapaging banal po tayo. At yung ikatlo po ay yung pong kaluwalhati ang darating sa atin. Yan po ang ibig sabihin ng naligtas, nailigtas at maliligtas. Dumadaan sa proseso ng katuwiran, kabanalan at kaluwalhatian. Ito yung tumutukoy sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, na mas malapit na kaysa nung una tayong naniwala. And nothing should wake us up like that fact, mga kapatid. Walang ibang dapat na gumising sa atin tulad ng katotohanan ito, mga kapatid. Kaya kinakailangan na tayo po ay magsigising na po. Magkaroon na po tayo ng interes sa salita ng Diyos.
interes na maglingkod sa Diyos, interes na tayo po ay maging instrumento ng Panginoon, yamang nalalaman natin na nalalapit na po ang panahon. Ito na yung oras, kapatid, gumising ka. Gusto ng Diyos na nagamitin na tayo. Gusto ng Diyos na magkaroon na tayo ng interes. Huwag na tayong magwalang bahala pa, mga kapatid. Marami sa mga Kristiyano yung pong nagwawalang bahala. Hallelujah! Sabi nga ng aklat ng Tito, Kapitulo 2, talatang 12 hanggang 13, sabi po rito na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. See? Hallelujah! Pag sabi dito, matuwid at banal sa panahong kasalukuyan. Kaya nga, binanggit doon sa aklat ng Hebreo 10:25, na wag nating pabayaan ang ating pagkakatipon-tipon na gaya ng ugali ng iba. Ugali ng iba. Pag sinabing ugali ng iba, yung mga taong walang interes, yung mga taong walang pagpapahalaga sa gawain ng Diyos, sa pagtitipon, sa pagsamba. Kundi, sabi dito, mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang oras, nalalapit na ang araw. Hallelujah! Yan po, mga kapatid. Kaya, hoy, gising! Magising na po tayo. Huwag tayong tutulog-tulog. Santiago 5:8-9. Anong sabi rito? Magagtiis din naman kayo, pagtibayin ng inyong mga puso, sapagkat pagparito ng Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga upasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa, upang kayo huwag mahatulan. Narito ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Narinig niyo yon, mga kapatid? Pagtibayin ang ating mga puso. Nauupos na po yung orasan ng buhangin. Alam niyo ba yung sun, yung oras na mayroong buhangin? No? Kasi yung verse 12 na binasa natin sa Romans chapter 13, nang ibig pong sabihin ng gabi roon, it refers to the reign of Satan over this world. Yung sinabi rito, gabi na, no? Kumbaga, dito po sa binasa natin sa talatang 12, ang gabi ay totoong malalim. Ito ay tumutukoy sa Diablo o kay Satanas na maghahari po sa sanlibutan. Yan po ang ibig sabihin ng verse 12. No po, night. And the day is the return of this earth to Jesus' possession. Yung pagbabalik, no? Kaya sinabi ni Pablo na sa lalong madaling panahon ay babalik si Jesus, na huwag tayong maaabutan na nakababa yung ating mga pantalon. No? Dahil ito po ay isang nakaiinis at nakakahiyang sandali ng ating buhay na kung tayo po ay maaabutan na nakababa ang ating pantalon, ay huli na para maibalik at maisuot po natin ito. Alam nyo bang ibig sabihin nun na huwag tayong maabutan na nakababa yung ating pantalon, mga kapatid? Praise God! Na sa pagdating ng ating Panginoon, huli na ang lahat, hindi mo na maisusuot, hindi mo na maibabalik, para bagang ito'y naging karanasan ko nung ako po ay bata pa. Marahil ito po ay nung panahon po na ako po ay 8 taon yata o 9 na taon, na gulang ko pa lamang noon. Tandang-tanda ko kasi ito, dahil ito yung pinaka nakakahiyang
pangyayari sa buhay ko po. Hindi ko kaya nga maikikwento ko sa inyo dahil hindi ko nga humakalimutan itong nakakahiyang ano na to eh. Kung naalala niyo yung pinakamalakas na lindol na naganap at nangyari po na ng mga year 70s po yata ito, no? 70s nangyari yung bumagsak po ang matataas na gusali sa Maynila. Hindi ko na matandaan kung ano pong lindol ito. Alam niyo, ako po ay nung panahong iyon, ako po ay nasa loob ng CR at ako ay dumudumi, pasintabi po sa mga nag-aalmusal, ano po. Praise God, dumudumi po ako noon, ano po. Praise God. Bigla hong lumindol ng malakas at ako ay dali-dali po na tumakbo papalabas ng CR sa gitna ng kalsada. Alam nyo mga kapatid, yun po yung nakakahiyang sitwasyon na hindi ko po makakalimutan mga kapatid. Ano po, dahil nung mga panahong yung mga kapatid, nung tumila na po, nung kumalma na po, praise God, yung pong lindol, napakaraming tao sa kalsada, ako po ay nandoon sa gitna ng kalsada at ang tangi ko pong suot mga kapatid, hindi yata kasuotan yung ginawa ko mga kapatid dahil hindi ko na nagawang kunin yung short ko para isuot dahil ako po ay dumudumi nga po nung mga panahong yon. Hallelujah! Alam nyo, nakatakip na lang ako ng tabo. Kaya nagtawanan lahat ng mga tao nung hiyang-hiya po ako. Buti na lang bata pa ako noon. Hindi ko na nagawang makuha yung aking damit, yung aking short para isuot. Tabo na lang yung takip ko noon. Kaya tawanan lahat ang tao yung pong kanilang pagkasindak, pagkatakot, napalitan ng tawanan mga kapatid. Nakakahiya po. Yan po ang ibig pong tukuyin dito na ang araw ay malapit na. At ito ang oras upang magising at tumingin sa itaas na sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa atin, gising na anak, huwag ka nang magwalang bahala pa, huwag ka nang tatamad-tamad, panahon na para mag-share ka, panahon na para mag-witness ka, panahon na para ikaw ay maging masipag, maging masigasig sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen? Huwag po tayong magwalang bahala. Now that we know that the time is at hand, mga kapatid. Gusto ng Diyos na gumising ka sa iyong pagkakatulog. Yung pagwawalang bahala natin doon sa mga kamag-anak natin na hindi pa nakakikilala sa Panginoon. Doon sa mga kaibigan ninyo, doon sa mga katrabaho ninyo. Kailangan na mga kapatid, nagisingin natin ang isa't isa sa mga panahong ito. At ang programang ito ang gumigising sa atin na tayong lahat mga kapatid ay tinatawag ng Diyos upang sa gayon ay magkaroon po tayo ng pagmamalasakit sa mga taong wala pang pagkakilala sa Kanya. It's time for you to wake up. Gising na. Huwag nang tutulog-tulog. Sipagan na po natin. Kaya nga po mga kapatid, ako po ay nagpo-program araw-araw maliban po sa Lunes at Sabado po. Praise God. Dahil ito ang nais ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng pagpapahalaga sa Kanyang mga salita. Amen? Hallelujah! Ikalawa mga kapatid, matapos na tayo ay gumising, unang-una, kayo po, ano po ang inyong ginagawa pagkatapos ninyong magising? Bababa baka agad tayo? Hindi. Anong ginagawa natin? Mga kapatid, naghihilamos po tayo. Nag-aayos po tayo, naglilinis po tayo. Aayusin po na natin yung higaan natin, magtututbrush tayo, mag-iilamos tayo. Yung iba, hindi lang, naliligo na agad. So, anong ibig sabihin niyan, Pastor? It's time for you and I to clean up. Panahon na para maglinis tayo. Pagkagising, yun ang ginagawa po natin.
Gumigising tayo at pagkatapos natin gumising, naglilinis po tayo. Kaya nga, sinasabi po rito, ito na yung oras, ito na yung panahon na tayo ay maglinis. Ang sabi rito, iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isuot ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad kayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan. Anong ibig sabihin nito? Maglinis po tayo ng ating buhay. Iwasan na natin ang mga ganitong gawain ngayong alam nyo nang malapit na. Maraming nagwawalang bahala sa nalalapit na pagdating kaya tuloy-tuloy pa rin sa pagkakasala. Tuloy-tuloy pa rin sa kanilang mga buhay na walang kabanalan. Tuloy-tuloy pa rin sa mga bisyo. Tuloy-tuloy pa rin sa mga gawaing masama. Nagtutuloy pa rin yung mga galit at puot. Yung mga awayan. Yung mga tampuhan. Tuloy-tuloy pa rin. Ang tunay na nagising na, mga kapatid, gaya po ng ating pong ilustrasyon, na kapag tayo'y nagising sa umaga, ang unang-unang ginagawa po natin, naglilinis po tayo. Naghihilamos, nagsusuklay, nagpapalit ng damit. Di po ba, mga kapatid? Kadalasan yung iba, di ba, pagka natutulog, nagpapajama pa, kumpleto, pajama, itaas at ibaba. Pag nagising yan, huhubarin yan, magsusot ng bagong damit yan, bago magsuot yan, maglilinis muna yan, maliligo muna yan. So, ganun din po sa ating espiritual na pagkakatulog. Matapos tayong gumising sa ating espiritual na pagkakatulog, linisin natin ang ating pong buhay. Sa lahat ng mga gawang masama, sa lahat ng mga kalikuan. Sinabi po ng aklat ng Galacia at ng aklat ng Colosas, mga kapatid, na tayo'y lumakad sa katuwiran, lumakad po tayo sa kabanalan. Hallelujah! Panahon na po, ito po yung oras na maglinis na tayo, mga kapatid. Alisin na lahat ng makapipigil at makahahadlang sa atin sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Baka ho meron pang dumi. Meron pa tayong hindi naaalis sa atin. Na ang tagal-tagal na nating Kristiyano, hindi pa rin natin magawang magpatawad. Hindi pa rin natin makuwang magpakumbaba. Hindi pa rin natin makuwang tigilan yung mga masasamang ugali, yung masasamang bisyo. Amen po ba? Tandaan po natin, mga kapatid, sinabi ng banal na kasulatan sa aklat ni Juan, nilinis na tayo ng ating Panginoon. I have already cleansed you, sabi niya, by the word, sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Nilinis niya tayo ng kanyang mga salita. Kaya nga po sinasabi ko po sa inyo, yung tatlong aspeto, yung tatlong panahon ng kaligtasan na nang tayo ay naligtas, no, pinaging matuwid tayo. Yun yung sinabi dito, mga kapatid, na tayo ay pinaging matuwid, naligtas po tayo dahil sa katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon po naman, tayo po ay pinapaging banal. Amen? Kumbaga tayo po ay nililinang. Pinapaging banal ng Panginoon Diyos. Inaalis niya ang lahat ng mga karumihan sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita na siyang ipinanglinis po sa atin. Kaya kapag tayo po ay tuloy-tuloy
na nagkakaroon ng interes sa salita ng Diyos, ito ay nangangahulugang ikaw ay naglilinis ng iyong sarili. At darating yung oras, yung panahon na sinabi ng pagbabalik ng ating Panginoon at doon ay luluwalhatiin tayong kasama niya. Kaya nga mayroong 3 tenths, no, ng salvation. Na tayo ay naligtas, na tayo ay iniligtas, at tayo ay maliligtas. Yung kaganapan ng katubusan sa atin. Matapos na tayo pinaging matuwid, pinaging banal, tayo ngayon ay kasamang luluwalhatiin. Kaya sinasabi rito, it is time for you to clean up yourselves. Linisin mo na. Alisin na ang lahat ng binanggit doon sa talatang 12 at 13 na binasa po natin. Mga kapatid, iwasan ang mga ganito na mga kasamaan, kahalayan, sabi rito mga pagkakaalit-alitan, lumakad tayo sa liwanag, gaya naman ng ating Panginoon na nasa liwanag tayo po, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pangatlo, siyempre, pagkatapos na tayo ay magising, naglilinis tayo, ano po ang binanggit doon sa talatang 14 na binasa po natin? Sa verse 14 ng Romans 13, ano sabi rito? Kundi, bagkos, isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo. Anong English noon sa verse 14? Rather, sabi rito, rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Pakinggan po ninyo ito, mga kapatid. Rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Okay, so it means it's time. No, oras na. It's time for you and I to dress up. Magpalit ng kasuotan, magsuot ng damit. At sino po ang sinasabi dito, mga kapatid, na isusuot po natin? The Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ibig po sabihin, we wake up, praise God, with a determination to grow closer to God and pursue Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, yung ating pong buong pagkatao ay ating pong itatalaga ang ating pong lahat ng bahagi ng ating katawan. Eyes, ears, hands, feet, body, no? We need to dedicate this to Jesus, praise God, to our God. Hallelujah. Kung baga, para mabuhay po sa bawat araw ng mayroong kabanalan. Remember, sabi roon sa Romans chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye offer yourself as a living sacrifice, holy, acceptable, and pleasing. Holy, acceptable, and pleasing. A living, a holy, a acceptable, praise God, sabi rito, acceptable, living, sabi niya, ipinamamanik ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos na siyang karampatan ninyong pagsamba sa Kanya. Hallelujah. So, you need to dress up. Positively put on Jesus. Put on Jesus. Ginamit niya doon sa binasa natin yung buong title ng pangalan ng ating Panginoon. Ano sabi dito? Basahin natin, balikan natin yung pong verse 14. Sabi dito,
clothe yourself with the Lord Jesus Christ. Ginamit yung buong title, Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung Lord po rito, ng ibig pong tukuyin nito, may plano ang Diyos sa buhay po natin. The plan of God for our lives. That is the Lord. And Jesus, no, the word Jesus, the name Jesus, is the pattern of God para po sa buhay po natin. And the Christ is the power of God sa buhay po natin. Nang ibig pong sabihin ng Lord means master. Master ng isang alipin ay hindi gumigising sa kanyang pagkakatulog at pagkatapos ay gagawa ng sarili niyang gawain. No, hindi po, mga kapatid, kundi ang kanyang paggising bilang alipin ay kung papaano niya gagamitin yung kanyang buong araw sa iniuutos ng kanyang master. Hindi sa sarili niya. Nakuha po ninyong ibig kong sabihin, mga kapatid. Gugugulin natin yung ating buong araw sa bawat araw na gumigising po tayo, ay dapat gugulin po natin yung ating araw sa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya nga, di ba sinabi niya, why you call me master? Why you call me Lord? Pero hindi nyo naman ginagawa ang sinasabi ko. Bakit nyo ako tinatawag na Panginoon? Hindi nyo naman ginagawa ang mga iniuutos ko. So, kaya ginamit yung Lord Jesus Christ. That is the meaning of Lord. Na siya ay ating Panginoon. At gagawin natin kung ano man ang kanyang mga ipinag-uutos niya sa atin. Hindi tayo ang masusunod sa buhay po natin. Amen po ba? And the word Jesus, the name Jesus, ay ibinigay sa atin upang tayo po ay magkaroon ng isang buhay na kumbaga, nabuhay ang ating Panginoon para tayo ay bigyan ng isang perpektong halimbawa ng kanyang buhay. Yes, He lived the perfect pattern of life for an example to us. Tularan natin. That is the meaning of the name Jesus here, mga kapatid. And the word Christ, mga kapatid, is the power. No? The power to defeat death and can defeat sin in our lives. Kaya ginamit yung Lord Jesus Christ. Clothe yourself, no? Sabi rito, clothe yourself, hallelujah, with the Lord Jesus Christ. Ito daw po yung ating ibibihis matapos na tayo po ay magising sa katotohanan, no? Na tayo po ay tutulog-tulog sa ating espiritual na kalalagayan. Maglilinis po tayo, aalisin natin ang lahat ng mga dumi sa ating pong buhay espiritual at ibibihis natin ngayon ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Alalahanin natin yung sinabi ron sa Colosas, hubarin na ninyo ang inyong lumang pagkatao, yung dati ninyong pagkatao, at ibihis ninyo ang bagong bihis na kay Kristo. Hallelujah! Praise God! Amen? So, may dalawang klase kung paano natin ibibihis ang ating Panginoon. Either you can try it on your own strength and fail, or depend on His help para gawin niya sa atin ito.
Hallelujah. Anong gusto ninyo mga kapatid? Gumamit ng hagdanan o gumamit ng escalator para marating ang itaas? Kasi ang ibig sabihin nito, pag hagdanan ang ginamit mo para umakyat sa taas, ginagamit mo yung sarili mong lakas. Pero pag gumamit ka ng escalator o elevator, ang ginagamit mo ay yung power na nagpapagana sa escalator. Di ba? So, I'd rather prepare the power of another than my own to get me there. So, ganyan din po tayo. Mas gamitin natin yung kapangyarihan ng Diyos para marating natin yung kabuuan ng pagkakatubos sa atin, yung kabuuan ng kaligtasan po natin, yung ating pong buhay kabanalan, mga kapatid. Gamitin natin ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa ating sariling kakayanan. Nakuha ninyong ibig kong sabihin, mga kapatid? Hallelujah. Tandaan po natin, sinasabi rito, oras na. Oras na, kapatid. Tapos na yung panahon na nagwawalang bahala po tayo sa ating buhay espiritual. Matagal na ginugol natin ang ating buhay na hindi tayo nagpahalaga sa ating buhay espiritual. Kaya, sinabi po rito sa aklat ng Roma, it is now time, brothers and sisters, this is now the right time. The time is at hand. That the hour, sabi rito, has already come for you to wake up from your slumber. Ito na. Wake up. Gising. Gising. Kapatid. Malapit na ang kaganapan ng ating kaligtasan. The time is at hand. So it is now time for you to wake up, to clean up, and to dress up. Dito ko po saglit na puputulin, mga kapatid. Pagpapatuloy po natin ang ating pong mensahe bukas po, mga kapatid. Kaya wag po kayong liliban. Ang tabayanan po natin. Ito pong ating pong mensahe na pinamagatan po natin, what time is it? Nawa po, mga kapatid, ay meron po tayong napulot na aral. Ngayong alam na natin na malapit na ang oras. Kaya ginigising ka na, kapatid, ng Panginoon. Huwag nawang abutan tayo na nakababa ang ating kasuotan. Dahil pag dumating ang panahong iyon, hindi mo na magagawang itaas ang iyong kasuotan o isuot ang iyong damit. Dahil dumating na ang panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayong umagang ito, dadako po tayo sa ating pong panalangin. In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. So sama natin sa panalangin ang ating mga kapatid, Diosdado Gotera, Hanilin Alvarado, Silda Rosales, Romelito Valdez, si Sister Mir, ganon din po si Mami Chi Yuson, Mami Lourdes Tan, Bimbi Soribio,
Sama rin natin si Andrea Aranda. Ganon din po si Flor de Lisa Lopez and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Kahala family. Elizabeth Ramirez and family. Ganon din po si Rosel Domingo. Sama natin sa panalangin itong kapatid natin ito. Refemia Conje, Lisa Villarico at ang kanyang mga anak, Ernie Perez, Ronald Chan, George Teodoro, Remy Costales, Brian Biahe, praise God. At ganoon din po ang Skyhawk GPS, Reblink Internet Service, Mobile Integration Device Integration Services. Praise God, sama natin sa panalangin. Pati yung mga accounting firm ni Sister Lily, ganun din po ang Veterans Motor Shop ni Brother Obed Soribio, sama rin natin sa prayer. Ganun din po, sama rin natin sa panalangin ang architecture firm ni Architect Leo Rosas at yung pong mga car rental services po ni Brother Lloyd at Brother Fred, at ganun din po yung mga paupahan na bahay po ni Nanay Letty at ni Sister Remy Costales. So, maging yung pong mga kapatid po natin na nanonood po sa mga watch party, sama rin natin sila sa panalangin. Ano po? Sina Bing Solis, Brian Concepcion, William Latore, Lotgarda Bautista, Norma Ablas, praise God, Romel Caringal, Perly de la Cruz, Stella Carmen ng Lawag City, Alaya Buena Luz, Gloria Bitug, Neil Francia Tama, Wensena, Danny Chong, Jerry Diaz de la Rosa, Sister Shebranzuela Bambalan, Maria Baluwagan Acojedo, Nanet Tupas, Evangeline Sabino, Emil Dalipe, Nice Dominguez, Gemini, Gloria Rapacon, Ronica Tipunan Cleope, Boy Galang, Glenda Raquino, Lisel Hondo, Remy de los Reyes, Delia Pajarillo, praise God, at Ellen Gomez, Julie Magpantay. Ganon din po, sama rin natin sa panalangin, no po. Hallelujah. Okay, naisama ko na po Sister Lisa, no, na on the process na ro po yung kanyang pension, ano po. Praise God. Hallelujah. At maging yung ating mga kapatid na dumaranas po ng mga tinatawag na mga anxiety, no po, depression, sama rin natin sa panalangin itong ating mga kapatid na ito. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. So tayo po ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon, at sama rin natin sa panalangin sila Sister Annalisa at Sister Neng na humaharap din po sa isang interrogation, no? Praise God. Huwag kayong mag-alala. God is with you, no? Praise God. Ang Diyos ang nakapanig sa inyo. Huwag kayong matakot, huwag kayong mabagabag dahil mas makapangyarihan yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Hallelujah. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayon pong umaga kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mga salita. Salamat po sapagkat sa umagang ito muli ay pinukaw po ninyo ang bawat isa, ginising po ninyo kami sa aming pagkakatulog, sa aming pong spiritual na buhay, Panginoon Diyos. Na ngayon na kami po, Panginoon, ay dapat na magpahalaga, Panginoon Diyos, na kami ay magkaroon ng isang damdamin ng pagmamadali, O God, na ang iyong mga salita ay amin pong patuloy na ito ay maipalaganap. Makapaglingkod po kami sa iyong kaharian, O Diyos, ngayong umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita. Ngayong umaga, narinig po ninyo, Panginoon, ang mga pangalan na amin pong binanggit. Binasa ko po, Panginoon, itong mga kapatid namin na mayroong mga pangangailangan sa kanilang mga buhay. Nangangailangan po sila, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Dahil ikaw lamang ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na sa iyo ay walang imposible. Kaya ngayong umagang ito, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus, sinasaway ko, Panginoon, ng lahat ng espiritu ng cancer right now, O God. Anumang uri at klase ng cancer na ito, Panginoon. Mga bukol, Panginoon Diyos, tunawin at lusawin po ninyo ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Idaloy po ninyo, Panginoon, ang iyong mahimalang pagkilos sa buhay ng aming mga kapatid, maging yung mga kapatid namin na mayroong mga dinadalang sakit sa kanilang mga puso, Panginoon. Itong mga heart disease na ito, O God, nagbabara ang mga ugat,
Lord, ng mga kolesterol, nagbabara, namumuo ang mga dugo, Panginoon, sa kanilang mga nerves right now, O God. Tunawin po niyo ito, lusawin po niyo ito upang dumaloy ng masagana ang dugo sa bawat ugat na nananalaytay sa kanilang mga katawan. Ngayong umagang ito, salamat po, O Diyos, maging sa aking kapatid na Sister Lisa na Sister Marilu, Panginoon, na nagdaraos ng kanyang kaarawan, O God. Lord, patuloy mo siyang pagpalain sa kanyang kaarawan ngayong umagang ito, Panginoon Diyos. Bigyan po niyo siya ng marami pang taon sa kanyang buhay na maduktungan pa, Panginoon, ng maraming kaarawan upang sa gayon ay patuloy silang mamuhay ng may kagalakan at kapayapaan ng kanyang kabiyak, O God, at ng kanyang anak, Panginoon Diyos. Salamat po sa iyong pagpapala sa kanya ng panibagong taon, O God. Layo mo po siya sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman. Ganon din, Panginoon, itong aking mga kapatid na humaharap, Panginoon, sa isang interogasyon, Panginoon Diyos, sa isang kaso, O God. Lord, tulungan po ninyo sa ikaw, Panginoon, ang aming mediator. Ikaw ang aming attorney, Panginoon. Ikaw ang aming abogado, Panginoon. Kaya naman, Panginoon Diyos, nananalig at sumasampalataya po kami na ikaw ang Diyos na magbibigay sa kanila ng tagumpay. Ikaw maglalapat sa kanila ng kaalaman at karunungan upang sa gayon ay kanila pong mapagtagumpayan itong laban nila sa korte, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, O God. Hipuin ninyo yung kanilang kapatid na ito, Panginoon Diyos, na patuloy, O Diyos, na siya ay mabuksan, Panginoon, at magkaroon siya ng damdamin, Panginoon, na kung saan ay pagpapakumbaba at patuloy, O Diyos, na alisin mo ang espiritu na nag-aahari sa kanya, yung galit at poot, Panginoon, para sa kapatid nila ito, Panginoon Diyos. At ngayong umagang ito, Panginoon, inaangkin ko rin ang iyong probisyon ay dadaloy at patuloy ito mag-uumapaw sa iyong mga anak na nananalig at sumasampalataya. Ngayong umagang ito nawa, O Diyos, ma-release po yung pong probisyon na hinihintay po ni Sister Lisa para po sa kanyang mga anak, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maging kay Nanay Estela Pugal, Panginoon, yung kanyang matagal na hinihintay din na pensyon sa SS, Panginoon Diyos. Lord, sa pangalan ni Jesus, O God, alisin mo, sawayin mo yung mga kamay na pumipigil at umahad lang. Dumaloy, O Diyos, ang mga biyaya at pagpapala sa aking mga kapatid na ito, Panginoon Diyos. Maging sa mga kumpanya na aking binanggit, Panginoon Diyos, idaloy mo po, Panginoon, ang financial breakthrough, O God. Lord, mga kliyente na dapat magbayad ay magbayad, Panginoon Diyos, sa kanilang mga kumpanya. O God, dumaloy at umapaw, Panginoon, ng iyong provision sapagkat ikaw ang Diyos na laging laan, Panginoon, sa iyong mga anak na hindi mo kailanman pagkukulangin ng bawat isa sa amin, Panginoon, na naglilingkod at nagtatapat sa iyong kaharian. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng aming mga kapatid na mga nanonood sa mga watch party, Panginoon. Patuloy mo po sila, O Diyos, na pagpalain ng kanilang sambayanan, ng kanilang pamilya, Panginoon Diyos, at patuloy, O Diyos, na kami nananalig at sumasampalataya na ang iyong proteksyon ay patuloy mong igagawad sa buhay ng bawat isang nanonood sa programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible. Patuloy kong itinataas sa iyo ang aking mahal sa buhay, ang aking asawa, Panginoon, na nagtatrabaho, si Rochi Dalena, Panginoon. Patuloy mo po siya, Panginoon, na ingatan at ilayo sa kapahamakan, sa mga sakit at karamdaman, Lord. I-cover mo po siya ng iyong makapangyarihang dugo, Panginoon Diyos, maging si Desmond at si Zaira at ang aking mga in-laws, Panginoon, na mga frontliners sa Amerika, Panginoon. Patuloy mo po silang proteksyonan. O God, salamat, Panginoon, sa naging resulta ng botohan sa Amerika, Panginoon, na ngayon ay nakapili na sila ng leader, Panginoon. O God, ngayong umagang ito, O Diyos, ingatan po ninyo ang aming bayan, ang aming bansa. Salamat sapagkat unti-unti na nawawala, nauubos na po, Panginoon, nalulusaw na ang spirito ng COVID, Panginoon, at unti-unti bumabalik sa normal ang buhay ng maraming tao sa aming bansa. Salamat po, Ama, ngayong umagang ito sa patuloy na pagbibigay mo ng kaalaman at karunungan sa aming mga pinuno, sa aming mga leader. O God, muli nagbabalik na ang mga gawain sa mga churches, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. Tunay nga po na ang lahat ng bagay ay may oras at may panahon. Kaya naman, Panginoon Diyos, kami ay nananalig na ito na po yung panahon, Panginoon. Panahon para ang mga anak mo ay pagpalain at iangat at itaas ang kanilang antas ng kanilang buhay, Panginoon Diyos. Ito na yung panahon na kami sama-samang maglilingkod sa iyo, sama-samang magpupuri, sama-sama, Panginoon Diyos, na maghahayag at maghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po.
Ang lahat ng ito, O Diyos, ay amin pong samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Lord Jesus, glorify your name, Lord Jesus. Praise the Lord. Good morning po kay Sister Emmy Diaz ng Ligas, Bacoor, Cavite. Isang mapagpalang umaga sa iyo dyan, Sister Emmy, at sa iyong mga kasama na sina Jonah, Ivy, at Red sa kanilang work from home. At ganoon din po, isang mapagpalang umaga po kay Nanay Carmen Somido at kay Brother Nick Somido. Hallelujah. Hiling at pagpuan. Ako'y nagdurot sa problema sa buhay. Ako ay iyo. And shout out po kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. At ganun din po kay Nanay Letty Ignacio. You're welcome po, Sister Marilu. Isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin. Sa kabutihan mo, Diyos, ako'y natagpuan. At isang mapagpalang gabi rin kay Sister Memia Tupas Tapulaw ng Canada. Ganon din po sa inyong mga kasama dyan sa inyo pong tahanan, ha? Sister Memia Tapulaw. Praise God. Laging forever ang kanyang tawanan. Sa presensya niya. At shoutout po sa ating mga kapatid mula po sa Canada, ang De La Cruz family, Saludlala and family. Ganon din po ang ating mga kapatid na sina Sister Chiki, Chiki Zobrepenia, praise God. Ganon din po sina Leo Edson, praise God. Ganon din po sina Leia at sina Isabel, Nudge at Jen. At maging yung Santos family, Marian and Leo Santos, ganon din po ang Kalikdan family, ha? Shout out kay Brother Emir Delipe ng Scotland. Hallelujah. At kay Nice Dominguez ng Israel. Sa kahirapan, walang At ganun din kay Sister Elizabeth Ramirez. Sister Lisa Domingo at kay Brother Arnel Alpon at June Soribio family, Marvin Soribio and family, at ganoon din po kay Mario Soribio and family. So bukas po, tabayanan po ninyo ang karugtong na mensahe po natin. What time is it? Marami pa ho tayong tatalakaying mga puntos tungkol po dito sa kahalagahan kung papaano ay dapat pahalagahan po natin ang oras na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon Diyos. Because it is now time for us to wake up, to clean up, to dress up, because the time is at hand. At sa lahat ng mga kapatid na nais magpadala ng kanilang mga tulong, ayuda para po sa mga lingkod ng Panginoon Diyos, kayo po ay pwedeng magpadala through GCash at through money remittance. I-PM nyo lamang po sa akin. Doon po sa isang kapatid na nagtanong kung paano daw siya makapagpapadala, ay naibigay ko na po sa inyo, na i-PM ko na po sa inyo ang detalye, kapatid, ha?
Patuloy lang natin suportahan ang programa ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon Diyos. Sino-sino lang aking nilapitan, tunay na inaasahay, di rin natagpuan. So sa hinig po ng tugtuging inyong maririnig mga kapatid ay ang inyong lingkod ay pansamantala pong magpapaalam. Praise God at muli ay magsama-sama po tayo sa araw po ng bukas. Praise God, hallelujah, purihin ang ating Diyos na buhay. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay maghari sa ating pong sambayanan at patuloy na ang kanyang kaligtasan ay lagi natin babaunin sa pang-araw-araw nating paglalakbay. Mga kapatid, at nawa ang kanyang banal na espiritu ay laging sumaatin upang sa gayon maghari ang kapayapaan sa ating pong buhay at sa ating pamilya araw-araw. Stay safe, stay strong, and stay healthy. To God be all the glory mga kapatid. Anuman ang ating pong mga ninanais at ninanasa sa ating buhay, wag po tayong mag-aatubili na lumapit at dumulog sa ating Panginoon sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Good day! Bye-bye! Ibigay sa'yo ngayon ang kaligtasan, ngayon ang kalayaan, ngayon ang kapayapaan, ngayon at hindi bukas. Kung uunahin mo kanyang kaharian, katwiran at ang kapangyarihan, At good morning din po kay Sister Lynn Primero may kakulangan at may at kay Andre. ang Diyos ang siyang sa'yo'y nangako. Ganon din po kay Architect Leo Rosas at Sister Nene Rosas at ganon din po kay Brother Michael Sigwa. Ngayon na, pangako niya sa'yo. Ngayon na, ibibigay sa'yo. Ngayon ang kagalingan, ngayon ang kalakasan, ngayon ang kaginhawaan, ngayon at hindi bukas. Ngayon na, pangako niya sa'yo. Ngayon na, ibibigay sa'yo. Ngayon ang kagalakan, ngayon ang kasaganaan, ngayon ang kasagutan, ngayon at hindi bukas. Ngayon na, pupurihin ka. Ngayon na, sasambahin ka. Ngayon na, luluwalhatiin ka. Ngayon na, itataas kita. Ngayon na, pasasalamatan ka. Ngayon na, dadakilain ka.